Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas noong 1992, na pinamagatang Fortress. Nagsisimula ang pelikula sa makabagong teknolohiya sa Canada kung saan ipinagbawal ng gobyerno ang pagsilang ng pangalawang anak para kontrolin ang populasyon. Walang sino man ang pinapayagang magsilang ng higit sa isang bata, kahit na ang una ay namatay. Sa mahigpit na binabantayang istasyon ng hangganan ng Canada at United States, isang automated na boses ang humihiling sa lahat na dalhin ang kanilang mga personal na gamit sa tanggapan ng inspeksyon. Ang dating opisyal ng hukbo na si John Henry Brennick at ang kanyang asawang si Karen Brennick ay nasa isang kotse na susuriin. Mukhang kinakabahan ang mag-asawa sa checkpoint. Nang igalaw ni Karen ang kanyang braso, makikita ang isang magnetic vest na suot niya sa loob ng kanyang overcoat. Buntis pala si Karen at pupunta sila ng Vancouver para ipanganak ang kanilang pangalawang anak. Matapos maipanganak ang unang anak, itinali ng gobyerno ang tubo ng babae. Gayunpaman, maswerte si Karen at muling nabuntis. Sa makatuwid, ang magnetic vest ay upang takpan ang kanyang pagbubuntis. Nang sila ay nasa inspection center, inutusan sila ng mga sundalo na bumaba sa sasakyan dala ang kanilang mga gamit. Habang sinusuri ng isang sundalo ang bag ni Karen, isang batang babae sa harap nila ang inaresto dahil sa pagbubuntis. Ngunit habang naglalakad si Karen sa scan ng machine, pinipigilan ito ng magnetic vest na alertuhan ang mga gwardya. Ang mag-asawa ay ligtas na nakalabas ngunit ang isang gwardya ay lumapit sa kanila at napansin ang magnetic vest kay Karen. Isang alarma ang nagsimulang tumunog at sinalakay sila ng mga sundalo. Nagtagumpay si John na labanan sila at tumakas kasama si Karen upang tumawid sa tulay. Habang hinahabol sila ng mga sundalo, hiniling ni John kay Karen na tumakas nang wala siya at nag-aatubili siyang pumayag. Hindi nagtagal ay naaresto si John, ngunit nakatakas si Karen. Sa sumusunod na eksena, nakita natin si John at ang iba pang mga bilanggo na tulad niya sa isang sasakyan, na dinala sa isang bilangguan na tinatawag na The Fortress. Ito ay isang pribado na pagmamay-ari ng maximum security prison na pinamamahalaan ng Mental Corporation. Ang Fortress ay namamalagi sa gitna ng isang napakalaking disyerto at ang pagtakas mula sa bilangguan ay imposible. Pumasok sila sa loob ng pasilidad at pinahubad sila ng mga gwardya. Isang boses sa background ang tinatanggap ang mga bilanggo sa bilangguan at ipinakilala ang kanyang sarili bilang direktor na si Poe. Pagkatapos ay dadalhin ng mga bilanggo sa isang silid kung saan ang lahat ay nilagyan ng isang psychological security intelligence system. Ang sistema ay inilagay sa kanilang bituka at mati-trigger ito kapag may lumabag sa mga panuntunan ng bilangguan. Ang proseso ay tinatawag na intestination. Inihayag ni Poe na pagkatapos ng pagtatanim ng teknolohiya, ang mga bilanggo na tumawid sa dilaw na linya sa sahig ay magdudulot ng matinding pananakit sa kanilang tiyan, at ang mga tumawid sa pulang linya ay mamamatay kaagad. Kinabahan ng isa sa mga preso at tumawid sa dilaw na linya. Sa sandaling nagawa niya iyon, bumagsak siya sa sakit. Hindi sinasadyang tumawid din siya sa pulang linya. Ang tiyan ng lalaki ay nagsisimulang lumaki at kalaunan ay sumabog. Ang iba ay inilalagay sa isang elevator na nasa ilalim ng lupa. Ito ay nagsiwalat na ang bilangguan ay 30 palapag sa ilalim ng lupa. Si John at isang kapwa preso na nagngangalang Nino Gomez ay napunta sa isang silid. Sinalubong sila ng isang monitoring device na tinatawag na Z10 na nagdadala sa kanila sa isang masikip na selda ng bilangguan. Ang isa sa mga bilanggo na nagngangalang Stiggs ay sumigaw kay Zed, na sinasabing ang selda ay mayroon ng napakaraming taong ngunit si Zed sa halip ay nagsabi na doon sila mananatili. Ang mga selda ay may laser beam na pumipigil sa mga bilanggo na lumabas kapag hindi kinakailangan. Ipinakilala ni John ang kanyang sarili sa isa pang preso na pinangalanang D-Day. Nang malapit na silang makatulog, sinabihan ng ikatlong preso na nagngangalang Abraham si John na huwag managinip. Matapos makatulog ang lahat, dumating si Zed upang siyasatin ang mga bilanggo. Pinagmasdan nito ang mukha ni John at pumasok sa kanyang panaginip. Si John ay nanaginip tungkol sa kanyang pag-ibig kay Karen. Sa ibang lugar sa silid ng pagsubaybay, ang direktor ng bilangguan, si Poe ay nanonood ng panaginip ni John at pinapatuloy niya ang pag-ibig niya kay Karen. Paalala niya kay John, ang panaginip na iyon ay isang hindi autorisadong proseso ng pag-iisip na hindi pinapayagan sa pasilidad at gumising sa kanya. Dahil sa matinding pananakit ng kanyang tiyan ay nagpupumiglas siya, na nagpapahiwatig na siya ay na-intestinated.
Kinabukasan, ang mga bilanggo ay pinatrabaho sa underground construction. Isang siga na bilanggo na nagngangalang Maddox ang sexual na inaatake si Nino. Lumapit si John para iligtas at nilabanan si Maddox. Pinahinto ni Zed ang kaguluhan sa pamamagitan ng pag-trigger ng device sa kanilang tiyan. Nang maglaon, silang tatlo ay ikinulong sa isang maliit na laser cell at tinanong kung sino ang nagsimula ng gulo. Masyadong takot si Nino kay Maddox para sabihin ang totoo. Para iligtas si Nino, nagsinungaling si John na siya mismo ang nagsimula ng laban. Pagkatapos ay dinala siya sa opisina ni Poe kung saan inaahit ni Abraham ang balbas ni Poe. Ipinakita ni Poe kay John ang isang live na video ng pag-shower ni Karen. Ang lumabas, siya din ay inaresto pagkatapos maaresto si John at dinala rin sa bilangguan. Ini-intestinates ni Poe sina Karen at John, kaya napaungol sila sa sakit bilang kanyang parusa. Nang maglaon, sinabi ni Abraham kay John na ang palapag A at B ay ang kwarto ng mga babae, kaya maaaring naroon din si Karen. Pagkatapos, nakita namin si Karen sa kanyang selda na nakikipag-usap sa isang kapwa buntis na babae. Habang nagsisimulang sumakit ang kanyang tiyan, kinuha siya ng 2 gwardya. Lahat ng nasa women's quarter ay buntis. Napagtanto ni Karen na may ginagawa ang pasilidad sa kanilang mga bagong silang na anak. Sa men's quarter, nakipag-away si Maddox kay John. Ang mga lalaki ay nasa isang matinding labanan habang ang lahat ng tao sa pasilidad ay nanunood sa kanila, kasama si Poe na nanood mula sa kanyang cabin. Nakita ni Karen ang kanyang asawa mula sa kanyang silid at nagulat siya. Parehong duguan ang magkabilang panig ng itulak ni John si Maddox sa gilid ngunit nabitin siya dito. Inutusan ni Poe si John na tapusin si Maddox ngunit tinulungan siya ni John. Kinuha ni Poe ang bagay sa kanyang mga kamay at gumamit ng sandata para patayin si Maddox na pumutok sa kanyang buong tiyan na lumikha ng butas dito. Natagpuan ni John ang aparato sa tiyan ni Maddox sa sahig at palihim itong ibinigay kay Nino bago dinala ng mga gwardya. Sa sumunod na eksena, pumasok si Karen sa isang silid kung saan inilagay si John sa isang napakalaking makina na tinatawag na midwife chamber. Ipinadala siya ni Poe upang hilingin kay John na makipagtulungan sa kanila. Saglit silang nag-uusap ngunit agad siyang kinaladkad ng mga gwardya palabas. Nagsimulang gumalaw ang makina kasama si John na naghahalusinate sa kanya. Ito ang parusa niya sa hindi pagsunod sa utos ng direktor na si Poe na patayin si Maddox. Ang utak ni John ay dahan-dahan na nagsisimulang masira habang nakikita niya ang kanyang oras sa militar, araw ng kanyang kasal, at iba pa. Pagkaraan ng 3 araw, inimbitahan ni Poe si Karen sa kanyang silid. Nagulat siya na si John ay tumagal ng ganito katagal dahil kadalasan ay magtatagal lamang ang isang tao sa makina ng 1 oras. Inalok niya si Karen na palayain si John kung mananatili ito sa kanyang silid bilang kanyang kasama. Nang walang pagpipilian, pumayag si Karen. Nang bumalik si John sa kanyang selda, siya ay ganap na patay ang utak. Hindi siya nakikipag-usap sa sinuman at naging ganap na manhid sa sakit. Nagsimula nang sumama si Karen kay Poe. Isang gabi, nagising siya nang makita si Poe sa isang upuan na nakakabit sa ilang wire. Lumalabas na siya ay binago upang maging isang advanced na tao. Hindi siya natutulog o kumakain, ngunit umiinom ng mga amino acid minsan sa 1 buwan. Ganoon din ang nangyayari sa lahat ng batang ipinanganak sa bilangguan. Dumaan sila sa ilang mga pamamaraan upang maging mga advanced na tao, upang isang araw, ang sangkatauhan ay maaaring malaya sa sobrang populasyon at gutom. Si Poe ay isa sa mga unang sanggol na sumailalim sa eksperimento. Nagulat si Karen sa impormasyon. Lumipas ang 4 na buwan at hindi pa rin gumagaling si John. Sinabi sa kanya ni Abraham na sa wakas ay lumalaki na ang tiyan ni Karen at malapit nang ipanganak ang kanyang sanggol sa mundo. Hindi tumugon si John, ngunit tumulo ang isang luha. Nang gabing iyon, niloko ni Karen si Poe sa pag-inom ng alak na siyang dahilan ng pagkahimatay niya. Ginagamit niya ang control panel upang kontrolin ang panaginip ni John kung saan nakita niya ang bersyon ng bata ni John na nakulong sa isang hukay. Inilabas niya siya sa hukay, ibinalik sa kamalayan ang totoong John. Ang kanyang mga kaibigang nakakulong ay nagulat at natutuwa sa pagbalik sa kanyang isip. Hiniling ni John kay Abraham na tulungan siyang makatakas sa bilangguan kasama si Karen. Si Abraham ay may pag-aalinlangan ngunit pumayag na gawin ito para kay John. Sinabi ni Abraham kay Karen ang tungkol sa paggaling ni John. Siya ay sobrang natutuwa tungkol sa kanyang plano na gumagana. Sinabi niya na matutulungan niya siya sa pagtakas at nagsimulang gumawa ng plano.
Maya-maya, iniabot ni Nino kay John ang device na nakuha niya sa katawan ni Maddox. Ang kaibigan nilang bilanggo na si D-Day ay dating isang computer expert bago dumating sa bilangguan. Nag-aalok siya na alisin ang aparato at pag-aralan ito. Susunod, nakita namin si Karen na nagnakaw ng isang holographic lens na parang brilyante mula sa cabin ni Poe. Muntik na siyang mahuli, ngunit nagawa niyang itago ang aparato sa loob ng kanyang bibig. Ibinigay niya ang aparato kay Abraham sa sumunod na araw at hiniling sa kanya na ibigay ito kay John. Ayaw ni Abraham na magkaroon ng gulo, ngunit tinatanggap ang paggawa nito bilang isang pabor. Ginagamit ng mga lalaki ang mga protective laser beam ng cell upang matrigger ang lens at tingnan ang hologram ng pasilidad. Nalaman nilang may daan palabas sa construction site. Kinaumagahan, ibinalik ni Abraham ang lens sa cabin ni Poe. Hiniling ni Poe kay Karen na hiwalayan si John at pakasalan siya. Inaangkin niya na ituturing niya ang bata bilang kanyang anak at nangangako siya na palayain niya si John. Tinanggap ni Karen ang alok para sa kanyang asawa at anak. Samantala, inaalam ni D-Day kung paano gumagana ang Intestinates device. Ang aparato ay magnetic at maaaring gamitin upang ilabas ang mga aparato mula sa ibang mga katawan. Sinubukan nila ang pamamaraan at nagulat kapag ito ay gumagana. Inilalabas nila ang lahat ng kanilang Intestinates device. Kinabukasan, si Poe ay inalertuhan ni Zed na tingnan ang footage ng security camera kung saan nakita niya si Karen na ninakaw ang lens at ibinalik ni Abraham. Nagalit siya nang makitang siya ay pinagtaksilin, ngunit ipinaalam sa kanya ni Zed na siya ay nalusutan dahil sa kanyang kawalang ingat. Samantala, isinagawa ng mga lalaki ang kanilang plano. Ikinakabit nila ang mga device na nanggaling sa kanilang tiyan sa isang metal pipe sa construction area at gumagawa ng eksena na parang nag-aaway. Habang nalaman ni Zed ang tungkol sa laban, pinaputok nito ang mga device na naging sanhi ng kanilang pagsabog. Lumilikha ito ng paraan para makatakas sila sa pamamagitan ng tubo. Ngunit pinapagana ni Poe ang mga balbula ng singaw at nagpapadala ng mainit na gas sa mga tubo upang mapanatili ang mga ito na nakakulong. Ina-activate din niya ang mga strike clone na nagsimulang magpaputok sa grupo mula sa loob ng pasilidad. Sila ay natigil sa tubo ngayon. Ang isa sa mga bilanggo, si Stiggs ay nataranta at sinubukang pumasok muli sa pasilidad, ngunit binaril siya ng mga clone. Samantala, nilapitan ni Abraham si Karen sa pasilidad ngunit bago nila magawa ang anumang bagay, nahanap na sila ni Poe. Pinatay niya si Abraham at pinakuha ng ilang sundalo si Karen para gawing advanced na tao ang kanyang sanggol na katulad niya. Samantala, pinamamahalaan ng mga lalaki na patayin ng isa sa mga clone at nalaman na siya ay isang advanced na tao rin. Kinuha ni John ang kanyang baril at inatake ang iba pang mga clone. Pumasok sila sa loob ng pasilidad habang nakikipaglaban sa mga clone. Sa huli, nagawa nilang makaakyat sa isang parang elevator na makina na bumubuhat sa kanila. Lahat ng nasa kulungan ay masaya para sa kanila kapag nakita nilang tumatakas sila. Sa wakas ay nakarating sila sa silid ni Poe at hiniling na gusto niyang makita si Karen. Makikita sa screen ang mga doktor na sinusubukang kunin ang kanyang sanggol. Binyantaan ni John si Poe na itigil ang operasyon ngunit dahil siya ay wala na sa control, hindi sinunod ng sistema ang kanyang utos. Nakita ng isa sa mga killing device ang mga lalaki at sinubukan silang barilin, ngunit mabilis nilang naiwasan ito, na naging sanhi ng pagkamatay ni Poe. Pagkatapos ng kamatayan ni Poe, si D-Day ay pumasok sa control panel at sinubukang pigilan ang mga doktor sa pagsasagawa ng operasyon kay Karen. Ngunit bago niya makumplito ang proseso, isang clone ang bumaril sa kanya. Nagawa ni John na patayin ang clone at ang isang sugatang D-Day ay na-disable niya ang electrical system ng buong pasilidad sa kanyang huling lakas. Ang mga doktor ay huminto sa kanilang operasyon sa ngayon. Hindi na gumagana ang sistema ng seguridad at ang bawat bilanggo ay nagsimulang tumakas. Si John at Nino lang ang nakaligtas. Pumunta sila upang hanapin si Karen at ilayo siya sa mga doktor. Sumakay ang tatlo sa isang sasakyan at tuluyang umalis sa pasilidad. Humihinto lamang sila kapag tumawid sila sa hangganan at makarating sa Mexico. Malapit ng mga anak si Karen sa isang shed nang magsimulang umaandar mag-isa ang sasakyang sinasakyan nila. Lumalabas na kontrolado pa rin ito ng pasilidad. Tinamaan nito si Nino at napatay. Lumabas si John upang labanan ang sasakyan habang si Karen ay nanganganak sa loob ng shed. Inatake ni John ang sasakyan gamit ang sandata mula kanina at pinasabog ito. Ngunit sinasagasaan ng sasakyan ang shed, at parang tinamaan ang kanyang asawa.
Hinahanap ng isang nababagabag na si John ang kanyang asawa at natagpuan itong ligtas sa malapit. Mayroon siyang bagong silang na sanggol sa kanyang mga kamay. Ang pelikula ay nagtatapos habang ang dalawa ay tumingin sa kanilang anak sa pagkahumaling. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.